tayo na binigay mo sa amin na makarinig ulit ng iyong salita, Panginoon. And Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, na magrema ito sa aming mga puso, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. And ikaw po yung maghari sa puso ng bawat isa, Panginoon. At ano man po, Panginoon, yung mga hindrances na iniisip namin, Lord, ibinibigay namin itong lahat sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo ito sa aming puso, tanggalin mo ito sa aming mga isipan, Panginoon, upang makapag-concentrate kami, O God, sa pakikinig ng iyong salita lamang, Panginoon. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sige, makakaupo na po tayo lahat. And bago pa tayo mag-umpisa, declare nga po natin yan. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved by my Father. Amen. So, yan po ba? Sino po nagdi-declare yan everyday? Amen. Amen po ba talaga? Amen. Amen. So, ang ibabahagi ko po sa inyo, kung napansin niyo po, puro Jeremiah yung sinishare natin dun sa sa ating chat room, di po ba? And lately na lang po na ibang verses yung share ko po sa inyo. And ang in-share ko po sa inyo is yung about sa ating pagmamayabang. Sino pong mayabang dito? Ako. Diba? Alam niyo po, nung araw, mayabang po talaga tayo. Tama? May mga mayabang po talaga sa atin, di ba? Hindi tayo nagpapatalo, mas magaling tayo kay Lord, mas mas may alam tayo kaysa sa iba. Pati sa pera, di po ba? Lahat yan talagang pinangahawakan po natin. And may paalala po sa atin si Prophet Jeremiah. Noong panahon po ni Jeremiah, ang bayan po ng Judah ay puno po ng kasalanan. Diba? So, nagtiwala sila sa kanilang sarili, sa kanilang mga talino, sa lakas nila, sa kayamanan. At ganun din tayo eh. Minsan nagtitiwala talaga tayo sa sarili nating kakayahan, sa kayamanan natin, mas lalo na sa pera. Sino ang magsasabi dito na hindi nagtitiwala sa pera? Di po ba? Kasi ang pera po talaga, mahalaga siya. Pero dapat, it will never replace yung presensya ng Panginoon po sa buhay natin. Dapat number one pa rin po si Lord, di ba? So, dito po, akala nila dahil dito, ligtas na sila. Dahil nagmamalaki sila, kaya na nila, ganun, di po ba? So, akala nila ligtas na sila sa parusa ng Panginoon. Pero, nagkakamali sila dahil ipinahayag ng Panginoon ang talatang ito para ituwid ang kanilang pag-iisip at para ituwid din ang pag-iisip natin ngayon. Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo na ipagmayabang natin ang relasyon natin kay Lord, ang salita ng Panginoon. Pero never na ipagmamayabang natin kung ano meron tayo. Kasi lahat ng meron tayo ay bigay lang din naman ng ating Panginoon. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Gusto niyo po bang malaman kung ano dapat ang ipagmayabang? Alam niyo po, biblical po talaga yung sinasabi ko na dapat ipagmalaki natin ang ating Panginoon. So, ayan po ang title natin, The Only Boast That Matters. Ang pagmamayabang na mahalaga lang sa Panginoon. Ito lang yung gusto ng Panginoon sa atin. So, ano ba yung pagmamayabang na yan na gusto ng Lord na gawin natin? So, ang theme po natin, true boasting is not in human achievement, but in knowing God. Amen po ba yun? So, sino pong nakakakilala kay Lord? Amen. Sino po ang may relasyon kay Lord? Amen. Amen. Di ba? So, kailangan po kasi meron tayong relationship. Hindi lang kilala si Lord, kundi relasyon, intimate relationship. Kasi parang kagaya sa mga anak natin, di ba? Kailangan may intimacy, kailangan may intimate relationship sa kanila, kailangan mayroong constant na communication, hindi pwedeng wala, di po ba? At ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya, constant, lagi-lagi na nakikipag-usap tayo sa Kanya kasi tatay natin siya eh. Di po ba? Ibinigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin. And nararapat lang din po na maglaan tayo ng oras para sa ating Diyos. Amen? Amen. Yan. So sa Jeremiah 23:24, basahin nga po natin. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boasts, boast in this, sabi niya, that he understands and knows me,
that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen po ba yan? So, sa Tagalog, mas maganda para maintindihan natin. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. Unang malakas ang lakas na kanyang taglay. Ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Tama? Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang, ano sabi? Pagkakilala, pagkaunawa sa akin. Sino yung akin? Ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais nino? Ang Panginoon, di ba? Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Sino ang nag-declare dyan? Sino nagsabi? Si Yahweh. Amen po ba yun? So, yan po yung pag-aaralan natin na nabasa niyo naman po na kung may nais tayong ipagmalaki ay yung pagkakilala at pagkaunawa natin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? So, ang una po natin makikita dyan is yung the prohibition. What we must not boast in. Ito po yung sinasabi ko na unforgiven boast. Ay, ano pa yun? Unforgiven? Hindi unforgiven. Yung hindi, unforbidden boast pala. Yung hindi dapat na ipagmalaki. At sinasabi po yan mismo ng ating Panginoon. Ano ba yung prohibited? Kumbaga hindi dapat na ipagmalaki. What we must not boast in. Ano yung dapat nating hindi ipagmalaki. So sa Jeremiah 9:23, di ba binasa na po kayo kanina, ang sabi po diyan tatlong bagay yung hindi dapat natin ipagmalaki. Sabi po diyan, let not the wise man boast in his wisdom. Yung intellectual po natin. Let not the mighty man boast in his might, sa lakas. Di po ba? Hindi po natin pwede ipagmalaki kay Lord o sa ibang tao yung kalakasan natin. And let not the rich man boast in his riches. Di po ba? Sabi po dyan, malinaw po yung pagkakasabi. So God warns us not to boast in three things. So ano po yan? Wisdom. Ang una po ay wisdom. Alam niyo po, the people of Judah relied on their own understanding instead of seeking God's direction. Alam niyo po yun na iniwan nila ang Panginoon. Kumbaga, mas sila sa sarili nilang understanding, sa sarili nilang yung kakayahan. Hindi po talaga sila nag-seek sa Panginoon nung time na yan. And today po, we may depend on our education. Sa atin po naman ngayon. Minsan nakadepende tayo sa education natin, mas lalo na kung mataas ang pinag-aralan mo, di ba? Karamihan po, pag mataas ang pinag-aralan, mataas din po talaga ang ere. Di po ba? Dapat po, nakatungtong pa rin po tayo sa lupa. And experience. Dahil mas marami akong experience sa'yo, mas magaling ako sa'yo. Di ba? Ganun po tayo minsan. Pinagmamalaki po talaga natin yung mga experience natin. Or, personal opinion. Yung bang ayaw mong makinig sa opinion ng iba kahit alam mong mali ka na. Di ba? Mayroon ganun, di ba? Ipinagpipilitan natin yung gusto natin kahit alam naman natin tama kasi ayaw nating magpakumbaba. Di ba? Yun po yung problema talaga. And sabi dyan, or personal opinions more than God's word. Dapat po, mas namumuna pa rin yung salita ng ating Panginoon, di ba? So, huwag magmayabang. Ang tinutukoy po niya is yung tatlong bagay dyan. Kaya po, huwag natin ipagmayabang yung ating una, wisdom, yung karunungan po natin. Amen po? Sa Proverbs 3:5, lagi niyo po sinasabi ito, and dinisect na rin po natin ito, kaya naiintindihan na po natin mabuti ito, di po ba? Sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart. Pour out your heart to the Lord. Lahat po yan, 101%. And sabi, lean not on your own understanding. Hindi po dapat tayo
naka-rely dun sa sarili nating pagkaunawa, dun sa sarili nating kakayahan. Dapat po, lagi-lagi, na kapag may gagawin ka, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kasi dalawa po ang wisdom na nandito sa mundo. Wisdom na galing sa atin, mga tao, and wisdom na galing sa Panginoon. Ano po mas gusto nyo? Wisdom galing kay Lord o wisdom ninyo? Wisdom ni Lord. Amen. Di po ba? Kasi kapag wisdom po natin minsan, napapahamak po talaga tayo. Nagiging hindi maganda yung mga desisyon po natin. Di po ba? Amen po ba yun? Yan. So, might be, na pangalawa, yung might po. Di ba? Yung kalakasan natin, yung ating strength, di ba ba? So, sa Judah trusted in its military power and political alliances. Namumulil pa ako. Kasi nung time na yan, syempre, kuya. Syempre, nung time na yan kasi, wala na hindi na sila nagtitiwala kay Lord. Kaya naman, ang pinagkakatiwalaan na nila, yung Judah, yung military power nila, yung political alliances nila, yung sarili nilang kalakasan, wala na talaga. Pero, hindi nila alam na nandyan ang Panginoon para sa kanila. Isa lang naman ang gusto ng Lord, tumawag tayo sa Kanya. Kaya nga sabi kanina ni Kuya, di ba? Come, let us worship the Lord and bow down. Di ba? Pero hindi magawa ng mga Israelita noon. So today po, we may place our confidence in our abilities. Yung kakayahan natin, yung mga abilidad natin. Sino ba ang abilidad dito? Pagdating sa trabaho? Madiskarte. Di ba lahat po tayo madiskarte? Position, di ba? Mataas ba ang position natin? Yan, minsan pinagmamalaki natin yung position natin, di ba? Mas lalo na po yung mga nakaupo dun sa sa government, di ba? Sa gobyerno natin. Talagang pinagmamalaki nila yung position nila na to the point na hindi na ginagawa yung tama. Kasi nakarely na lang sila sa position nila, di ba? So, influence, di ba? Yung influence po natin, di ba? Minsan yun yung ginagamit natin para oy, pag hindi ka nagsimba, papatanggal kita sa trabaho. Yung mga ganun, di ba? Yung influence mo parang nananakot ka, di ba? Pero alam niyo po, hindi dapat ganun. Kasi hindi po natin pwedeng ipagmalaki yung might natin, yung strength natin, yung kalakasan natin sa ibang tao at mas lalo na sa ating Panginoon or yung achievements po natin. Alam mo ba yung mga matataas na achievements ninyo dyan? Huwag na po ninyong pagmayaman yan. Yung mga credentials natin. Baka naman po pinagmamalaki yung mga credentials na wala nang makapag-ano sa'yo dahil, oy, mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Kaya huwag kang ganyan. Di ba? Alam niyo po, ayaw ni Lord na pinagmamayabang natin yung mga achievements natin, position natin, influence natin. Ayaw po ng Panginoon. Siya po mismo yung nagsabi. And pangatlo, ito po yung verse natin. Sa Psalms 20 verse 7, sabi po diyan, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of our Lord. So, ibig sabihin, trust pa din. Amen po ba yun? Kaya nga, complete reliance, complete talaga yung natin, dependence natin sa Panginoon. Ito po yung chariots, yung mga ginagamit po nila sa pandigma, yung mga kabayo, ganyan. And alam niyo po kung tutusin, mas matindi ang mga ginagamit sa pandigma ngayon. Tama po ba? Ano po yung pinakamalakas? Nuclear weapon, di po ba? Wala po tayong dyan, di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi din yun lang tayo mga Meron ba yung racket? yung mga racket, di ba? Lahat po yan, di ba? Na ipinagmamalaki po ng mga nag-imbento ng mga yan, mas lalo na po sa mga nasa politician, di po ba? Yung mga mandirigma natin, yan po yung mga ipinagmamalaki nila. Hindi na po nila iniisip na ang nagbigay sa kanila ng karunungan para magawa yung nuclear weapon na yan, ay ang Panginoon din. Tama po? Hindi naman nila magagawa yun kung wala silang talino na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil lahat ng meron po tayo ay galing sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Kahit na ginagamit mo yan sa masama, pero alam niyo po, galing pa rin yan kay Lord. Diba? Kaya nga dapat gamitin natin sa ikapupuri niya, sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba yun? So, ipagmamayabang pamugan natin yung ating mga influence. Diba? Hindi wag na po. Sometimes. Diba? And, pangatlo,
And minsan tayo po dito talaga, tayo dito, guilty beyond beyond reasonable doubt, di ba? Riches. Sino po ang alam niyo po nung pumunta ako dito sa Korea, ang talagang inaay ko is makasahod ng malaki para in 3 years makauwi na ako. Yun yung yun yung plano ko ha. Talagang sino po yung pumunta dito na ang talagang goal niya is to serve the Lord? Di ba wala? Wala! Di ba? Depende. Pero sa atin po na mga nagtatrabaho talaga, ang goal po talaga natin is to earn money. Tama po ba? Di ba kaya ka nag-abroad kasi gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya mo sa Pilipinas. Amen po ba yun? Kaya nga po until now, hindi pa rin tayo nakakauwi. Tama? Dahil gusto natin sila masuportahan. Tama po ba? Pastorates, alam niyo po ba, ilang taon na po si Pastorates? 71. Pero hindi pa rin po umuwi. Bakit? Kasi nagsiserve siya kay Lord. Po ba yan? Di ba? Pero alam niyo po, yung riches, talagang guilty po tayo dyan. Pero alam niyo, hindi naman po talaga masama ang magkaroon ng madaming pera. Huwag lang po natin ipagpapalit talaga ang Panginoon sa pera. Di ba? Kasi sabi di ba na the love of money. Yun po talaga yung yung masama kapag minamahal mo ang pera. Di po ba? And galing din po tayo nung time na yan. Nung mga una na hindi pa natin nakikilala, talagang inaay po natin talaga is makaipon, magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Tama po? Sino po ba ang hindi gusto na makapagpatayo ng bahay, makabili ng kotse, di ba, mapag-aral mo yung anak mo sa mga exclusive schools, di ba? Lahat po tayo, yun yung nais natin nung time na yan. Pero, na-achieve po ba natin? Amen. May mga na-achieve po tayo, tama po? At blessing po yan galing sa ating Panginoon. Amen? So, they believe wealth would provide security. Alam niyo po yung mga tao po nung time ni Jeremiah, kala nila yung wealth nila, yung kanilang mga kayamanan, yung magbibigay sa kanila ng security. Pero maling-mali sila doon. And today po, many people find confidence in money, possessions, and financial success. Sino po ang financially success na po dito? Successful? Amen. Amen! Bakit ayaw nyo? Di ba sabi nga ni Pastor Natis kanina, siksik, liglig, at umahapang ang pagpapala na binibigay sa atin ng Lord. Araw-araw nagigising tayo, healthy tayo. Ang alam nyo pala yung talagang maraming pera? Di ba? Yung maraming possessions, yung marami kang mga lahas, marami kang mga ari-arian, ganun po ba? Pero, alam niyo po, and financial success, di ba? Pero lahat po tayo financially successful. Bakit? We have the Lord. He is our provider. Amen po ba yun? Nagulat naman ako at wala nang nag-amen. Di ba? At sabi po dyan, sa Matthew 6:19 to 21, basahin po natin. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na nanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So ano po? Nasaan po ang inyong puso? Sa treasures po ba? O sa inyong kayamanan po ba? Kasi malinaw po yung sinabi ng Panginoon dyan, na kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Ngayon kung ang kayamanan natin ay ang Panginoon, nandun po ang ating puso. And praise God na nandito po kayo. Amen po ba yun? Kasi ibig pong sabihin na pinapahalagahan ninyo ang Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Diba? Kaya hindi lang naman kayo pumunta dito dahil sinabi ni Pastora kasi ako yung naka-assign na ganito. Hindi po. Nandito ka kasi gusto mong makarinig, gusto mong magpasalamat, gusto mong sumamba, gusto mong magpuri sa Kanya. Amen po ba yun? Hindi po dapat tayo pinipilit pa na, huy, sige na, halika na yung bang halos hilahin mo na.
yung tao. Kasi po, si Lord lagi siyang nandyan para sa atin. And sabi niyo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Diba? Yung bang kahit alam mong sobra-sobra na sige ka pa rin sa trabaho, sige ka pa rin sa pagkain mo na halos wala na, hindi ka na in good health, pero sige pa rin. And alam niyo po, sometimes yung mga nagkakasakit, sila po yan talaga yung ayaw magpa-check up. Tama? Diba? Ang sabi nga nila, sige, trabaho ka ng trabaho. Pagka nagkasakit ka, mas malala pa, malaki pa yung magagastos mo sa ospital kaysa yung ano, diba? So, alam niyo po, binibigyan din po tayo ng Lord ng wisdom. Diba? Yun nga po yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Yun po dapat yung manaig sa buhay natin. Amen po ba yun? Sabi po dyan, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Diba? Kaya nga po sabi doon sa Colossians 3:10 ba or 3:2, sabi po doon na set your minds on things above, not on earthly things. Kasi lahat po ng earthly things ay mag-vanish. Mawawala po yan. Temporary po yan. Amen po ba yun? Itong mga upuan na to, permanent po ba to o temporary? Temporary. Di po ba tayo? Permanent po ba tayo temporary? Temporary kasi pupunta tayo sa langit. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Gusto pumunta sa langit. Makasama ang Panginoon. Amen. Pero huwag muna ngayon. Amen po ba yun? Huwag muna ngayon. Kasi po, marami pa po tayong gagawin para sa ating Panginoon. Marami po pa siyang gustong iparanas sa atin. Marami pa po tayong dapat na kumbaga, hindi naman obligasyon, kundi dapat na gawin para sa ating Panginoon, sa ating pagsiserve sa Kanya. Amen po ba yun? So, ngayon po, suwiin po natin yung puso natin. Kung ano po ba talaga ang nilalaman yan. Kasi minsan po, hindi po yung, ano ba yun, yung katalinuhan po natin ang dapat natin ipagmalaki. Hindi po yung wisdom natin. Sinabi na nga po, 3 bagay. Yung hindi po dapat natin ipagmalaki. Una, wisdom. Pangalawa, might natin. Pangatlo, yung ating riches. Amen po ba yun? Huwag po natin ipagmayabang yan kasi ayaw po ni Lord na pinagmamayabang yung mga yan dahil galing lang din po yan sa Kanya. Amen po? So now, ask yourself, where do I run first when problems come? Kanino ka tumatakbo kapag may problema ka? Kay Lord ba? O sa Bombay? O sa kaibigan? O ano ba? Sino ba ang tinatakbuhan mo? And am I trusting more in my wisdom, strength, or wealth than in God? Kayo lang po makakasagot niyan talaga. Hindi ko po yan masasagot para sa inyo, di ba? So, yan po, magkaroon po tayo ng self-reflection, di ba? Kung sino ba talaga Lord, sino nga ba ang pinagtitiwalaan ko talaga? Ikaw ba? O yung kayamanan ko ba? O yung kung anong meron ba ako? Diba? So, kayo lang po, it's between you and the Lord na kung ano po talaga yung nilalaman ng heart ninyo. Amen? So, these are blessings from God, but they should never replace God. Amen po ba? Dapat po yung mga yan, hindi po dapat yung mapapalitan ng ating Panginoon. Dapat po si Lord ang number 1 pa rin sa buhay natin. Amen po? Diba? So, ayan. Ang pangalawa, yun po, ito na po yung pini-permit, kumbaga may basbas ang ating Panginoon na ipagmalaki natin, na ipagmayabang natin. What we may boast in. Ano po dapat pala yung ipagmayabang natin? So, sabi po dyan sa Jeremiah 9:24, but let him who boast in this, that he understands me and knows me. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, naiintindihan, nauunawaan po ba ninyo ang Panginoon? Nakikilala po ba ninyo siya? May relationship po ba kayo sa Kanya? Are you spending time with the Lord? Kasi yan po yung sinabi mismo ng ating Panginoon, di ba? Na dapat kilala niya ako at nauunawaan niya ako. So it's between, again,
you in the Lord. Hindi ko rin po yan masasagot kung anong relationship meron kayo sa ating Panginoon. So, God gives us one proper reason to boast. Ito lang po dapat yung ipagmayabang natin. Understanding Him and knowing Him. Dapat po meron tayong personal relationship sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Yun po dapat yung design natin na magkaroon po tayo ng personal, intimate relationship sa ating Panginoon. Kasi po, yan po yung dapat nating ipagmalaki. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na dapat ang ichismis mo ay yung kabutihan ng Panginoon sa iyo. Na dapat ang sabihin mo sa iba ay yung kung paanong ginagabayan ka ng Panginoon. Tama po. Yun po dapat yung ipagmalaki natin, yung relationship natin kay Lord. Hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga possessions natin, kundi ang Panginoong mismo. Amen po ba yun? Yan. So, parang mahina na. Ayaw niyo pagmayabang si Lord? Ipamagyabang namin si Panginoon. Pagmayabang natin si Lord, Yes, di ba? ipamagyabang namin si Lord. Amen. Every day. Yes, amen. So, sabi po dyan, John 17:3, ano po sabi? Now, this is eternal life. Ang sabi po talaga dito, panalangin po ito ng ating Panginoong Jesus. Now, this is eternal life, sabi niya, that they know you. Sino po yung tinutukoy niya? Ang ating Diyos Ama. The only true God and Jesus Christ. Ako, binanggit ng Panginoong Jesus mismo yung kanyang pangalan, whom you have sent. Ngayon, ang tanong po natin, nauunawaan po ba natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus para sa atin? Dapat po yun yung ipinagmamalaki natin. Amen po ba yun? Dapat po yun yun yung nagrema po talaga dapat sa atin kung ano ang ibig sabihin ng cross. Tama po ba? Kasi po kung hindi pa rin natin nauunawaan ang ginawa ng Panginoon sa cross, ibig sabihin po, very shallow pa lang yung pagkaunawa mo sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Wala pa, pati relationship mo sa Kanya, very shallow lang. Kumbaga, mababaw lang. Diba? Kaya nga dapat alam nating sagutin kung bakit namatay si Kristo sa cross. Bakit siya namatay? Para sa atin. O, bakit nga? To save us. Save us. Bakit? Sa ating mga kasalanan. Bakit nga? Galing din natin kaya. Dahil mahal niya tayo. Amen po ba yan? Di ba sabi nga, for God so loved the world. Ang reason talaga, kaya niya tayo sinig, kaya niya tayo, di ba kaya siya namatay sa cross? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin na hindi nagbabago. Amen po ba yun? Di ba? Si Lord lang po ang nakagawa nun. Wala nang iba. Kasi tayo, sabi ko nga, hindi po natin kayang ibigay yung mga anak natin. Di po ba? Kahit 10 pa yung anak mo, isa dyan hindi mo kayang ibigay. Di po ba? Basta na po ako, isa lang yung anak ko, hindi ko ibibigay yun para sa inyo. Di ba? So, di ba? That they know you, the only true God in Jesus Christ, whom you have sent. At alam niyo po, dahil po kay Kristo, we are qualified of everything. Amen po ba? Naibalik tayo sa paanan ng ating Diyos Ama, nakakalapit na tayo sa Kanya. Mayroon na tayong passes talaga, di po ba? Nandun na po talaga na, na open na, sabi ng Panginoon sa atin, welcome home, anak. Diba? Dahil kay Kristo nung namatay po siya, winelcome po tayo ng ating Diyos Ama. Kaya naman po, yan dapat yung ipagmalaki natin. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Kanya. Malinaw po, si Jesus Christ po nagsabi nito. Now, sabi na, this is eternal life, that they know you. Diba? Nakilala ka nila. Kilala ka ng mga anak mo. Kilala ka ng mga tumanggap sa'yo, di ba? Tumanggap sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba yun? Di ba? So, yun po yung ipagmalaki natin kung anong relationship mayroon tayo sa Panginoon, kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Diba? We have been perfected because of our Lord Jesus Christ. We have been declared righteous because of our Lord Jesus Christ. Wala po tayong ginawa. Ang gumawa po niyan lahat ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yan? Amen. Yan. So, grow in your relationship with God every day. Amen po? Amen. Every day. Amen po ba yun? Amen. Una sa lahat, read His Word. Sino po nagbabasa lagi ng salita ng Lord? Amen. Magkakaroon po tayo
self-reflection. Sino po ang nag-spend ng time lagi sa prayer? Always. Always. Amen. Pero ang tanong, lagi lang ba kayong humihingi kay Lord? Hindi. Nagpapasalamat. Salamat. Or nagpapasalamat din, diba? Diba? Always be thankful. Pero sabayan po ninyo ng pagbabasa ng salita. Amen po ba yun? Kasi when you pray, ikaw yung nakikipag-usap kay Lord. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Kasi ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nagsasabi, Lord, gusto ko na ganito, Lord, ingatan mo si ganyan, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Ikaw yung nagsasalita. Ngayon, pag nagbasa ka ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, siya naman yung nakikipag-usap sa iyo. Kasi hindi naman na po literal na makakarinig tayo ng boses ng Panginoon, di po ba? Ang ano na lang po dyan ay yung banal na spirito na nagpapaalala sa atin ng mga napag-alala natin, ng mga kabutihan ng Panginoon. Amen po ba yun? Siya po yung nangungusap sa atin. And dapat po, di ba, read His Word every day. Amen po ba yun? Lagi ko po yung pinapaalala sa inyo. Kaya alam niyo po, ito lang naman po talaga yung sinasabi ng Panginoon sa atin magmula nung Old Testament time hanggang sa New Testament time at hanggang sa atin ngayon. Ang nais lang ng Panginoon ay sit at the feet of Jesus. Alam niyo po yun? Yun po talaga yung nais ng Panginoon. Yung magbasa tayo, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, magbasa tayo ng salita Niya. Kasi po, paano mo malalaman ang Kanyang salita? Paano mo malalaman na kinakausap ka ng Panginoon kung wala po tayong alam na salita Niya? Kung hindi po tayo nagbababad sa Kanyang salita. Amen po ba yun? So, ito na naman ako. Uusan na ba natin? Di ba? And obey His voice, di ba? Kasi po, kapag naririnig natin yung salita ng Panginoon, mas lalo po ngayon, di ba, nag-preach po tayo, ibig pong sabihin, you must obey. Tama po? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, read His Word. Amen po ba yan? Amen. Pwede yung na, ano lang yung nakastorm, pwede mo naman i-claim yun, di ba? Sa Ano? prayer. Yung Pwede mo mga salita i-claim. niya. Oh, pero kailangan po talaga basahin natin yung Biblia. Sino po nakapagbasa na dito from cover to cover? Over lang. Diba? Diba? So, alam niyo po, the more we know Him, the more our lives are transformed. Hindi po mababago ang buhay natin kung very shallow, napakababaw lang ng pagkakilala natin sa Panginoon. Alam niyo po, kung napakababaw po ng pagkakilala natin kay Lord, yung relationship natin sa Kanya, madali po tayong ma-stumble. Madali po tayong, yung pagka may struggle na panghihinaan ka kaagad ng loob. Pero kapag po alam mo ang kabutihan ng Panginoon, hindi ko po sinasabi na kailangan marami tayong alam na salita ni Lord. Ang sinasabi ko po sa inyo is yung mas maging deeper yung relationship natin kay Lord. Amen po ba yun? Amen po ba? Amen. So, mag-desire po tayo na mas makilala pa natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. So, the revelation, yan, what we must know about God. Kasi po, mayroon din pong 3 attributes na binigay sa atin mismo ng ating Panginoon dito sa verses na ito. Kaya ako, very, very rich po yung Jeremiah 9:23 to 24. So, what we must know about God. So, 3 po yan. Jeremiah 9:24b, sabi po diyan, that I am the Lord, di ba? So, nagdi-declare si Lord. Siya mismo nagsasabi, I am the Lord who exercises steadfast love, justice, and righteousness in the earth. So, ang una po is, God reveals 3 wonderful attributes of His character. So, ano po yung character ng Panginoon na 3? Una, steadfast love. So, ibig sabihin, God's love is faithful. Amen po ba? Unfailing and never changes. Amen po ba yun? Hindi po nagbabago ang Panginoon. Amen po ba yun? Hindi po ba? God, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Di po ba na si Lord hindi siya nagbabago sa atin? Tayo lang po yung nagbabago, mas lalo na kapag mayroon tayong mga pinagdadaanan. Pero alam niyo po, kapag may pinagdadaanan tayo, all the more na lumapit tayo kay Lord, hindi tayo
pabalik, di ba? Kaya nga pagka dinicide mo talaga to follow Jesus, talagang no turning back. Amen po ba yun? Huwag po tayong tumalikod kay Lord kasi sa Kanya lang po natin talaga masusumpungan ang steadfast love. Hindi po nagbabago. Faithful po ang ating Panginoon sa atin. Pangalawa, justice. Di ba? God is perfectly just. He always does what is right. Lagi po ginagawa ng Panginoon kung ano yung tama. Amen po ba yun? Tayo, dapat nga po nagre-reflect din sa atin yan na dapat gawin din po natin kung ano lagi yung tama. Amen po ba yun? Do what is right. Kung alam mo ito yung tama at ito yung nangungusap sa iyo na sinasabi ng Panginoon, gawin mo. Pero kung alam mo makakasakit ka ng tao or makakapag-down ka ng tao, huwag mong gawin. Hindi yun from the Lord. Tama po ba yun? Kaya nga po kapag may kaaway ka, hindi ko yung magsisik ng justice. Hayaan mong si Lord ang manguna sa'yo. Amen po ba yun? Na kapag may nakasakit sa'yo, hindi mo, pag siniraan ka, sisiraan mo na rin. Kapag ka may hindi ka narinig, ay may narinig kang hindi maganda, ipopost mo na rin sa Facebook, di ba? Dati po ganun tayo, di ba? Na pinopost natin yung mga galit natin sa tao, di po ba? Pero alam niyo po, justice ay para sa ating Panginoon. Siya ang magtatanggol sa iyo. Amen po ba yun? Kaya hindi po natin kailangang ipagtanggol yung sarili natin. Si Lord po ang magtatanggol sa atin. Amen po ba yun? Diba? Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. All we have to do is entrust everything to Him. Ipagkatiwala mo lahat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Righteousness. Yan. Ang ating Panginoon, isang attribute niya is He is righteous. Amen po ba yan? God is holy and righteous and He calls His people to reflect His character. Amen po ba yan? And alam niyo po, we are declared righteous because of our Lord Jesus Christ and we are holy because of our Lord Jesus Christ. Kaya naman po, alam niyo yun, huwag na po natin sinasabi kagaya po nung pinag-aralan natin kagabi na kasi ang hirap kasi na mag-obey kasi ang hirap ganon di ba wa? Lagi natin sinasabi na ang hirap kasi. Lagi ko naririnig yun. Pero alam niyo po ba, na walang mahirap kapag nasa Panginoon ka. Amen po ba yun? Bakit lagi natin sinasabi yun? Di ba, when you speak, kung ano yung sinasabi mo, yun yung nilalaman ng puso mo talaga at yun yung pinapaniwalaan mo. Kaya lahat, pag sinabi mong mahirap magbasa ng salita ni Lord, mahirap mag-meditate, mahirap mag-pray, wala akong time mag-pray, yun yung pinapaniwalaan mo, kaya hindi mo siya gagawin. And sasabihin mo kay Lord, Lord, kasi hindi pa ako perfect kaya hindi ko pa magawa to. Hindi po excuse yun. Di po ba? Alam natin na yung perfection ni Lord ay na-receive na po natin. Yung righteousness niya, na-receive na natin. And alam niyo po, hindi yung bilang ganti. Dapat po, ang magiging result niyan ay gagawa ka ng tama. Gagawin mo kung ano yung nire-require ng Panginoon. Kapag alam mong mahal na mahal ka ng Panginoon, hindi mo, nanaisin mo pa rin bang gumawa ng hindi maganda? Di po ba? Kahit sa atin, di po ba? Kapag yung anak natin, yung ang ganda-ganda ng pakikitungo natin sa kanya, binibigay natin lahat sa kanila. And in return, kapag sumuway sila sa atin, di ba ayaw natin? Di ba nagagalit tayo? Parang wasted lahat yung mga ginawa natin. And ganoon din po ang ating Panginoon. Na namatay siya sa krus, binigay niya ang kanyang buktong na anak sa atin. Kaya naman po, di ba, always do the right thing. Amen po ba yun? So magbabasa na po ba tayo ng salita ni Lord? Amen. Lakasan niyo naman. Amen. Amen. Yan. Sa Psalms 33:5, sabi po dyan, kumpleto po dito, 3 po ulit yung sinabi dyan. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. Di po ba? Paulit-ulit po ang Panginoon na nagsasabi sa atin na mahal niya ang righteousness and we are declared righteous because of our Lord Jesus Christ. And justice. Kaya po, wag na po tayong mag-rely sa sarili nating pagtatanggol yun sa gagantihan din kita. Wag na pong ganun kasi si Lord ang gaganti para sa'yo. Mas lalo naman kung ikaw yung natihado. Pero kung ikaw naman yung may kasalanan, anong gagawin po natin? Magpakumbaba at
magpatawad. Amen? Di ba? Yun po yung gawin natin. Ang sabi po niya, the earth is full of His unfailing love. Dito pa lang po, maaano mo na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin is dakila talaga. Walang kapantay. Amen po? And then, sabi po diyan yung divine conclusion sa Jeremiah 9:24c. For in these things I delight, declares the Lord. So, ang climax po of the text is not about our experience, but about God's delight. So, ano po ang God's, yung nais ng Panginoon, di ba? Na tayo po ay magkaroon ng relationship sa Kanya, na maunawaan natin na full of, pag-ibig, full of justice, full of righteousness. Amen po ba yun? Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Na siya po yung mapapurihan sa buhay natin. Hindi po tayo. Si Lord lang dapat po ang mapapurihan sa buhay natin. Kaya po, pagka may nag-aano sa'yo, yung bang pinupuri ka, laging ibalik mo ang papuri sa Panginoon. To God be all the glory, ang papuri ay para lang sa Diyos. Huwag mong akuin kasi minsan ganitong nangyayari. Uy, ang galing mo nang mag-share. Kasi nagbasa ako, nag-study kasi ako. Hindi po ganun. Kasi binigyan ako ng Lord ng wisdom. Siya yung nangusap sa akin, siya yung nagturo sa akin. Dapat po ganun. Hindi dahil kasi magaling ako dahil nag-ano ako. Hindi po ganun. Kayabangan po yun at ayaw ng Panginoon. Amen po? Yan. So, God is not merely interested in human achievements. He is interested in His own glory. Amen po ba? Alam niyo po, we are created talaga to give glory to our God. Amen po ba yun? Yun po talaga yung ano natin Diba? And we are highly favored, greatly blessed, and deeply loved. So, ibig sabihin po na lahat ng tinatamasa natin ngayon because of the Lord. At yan po ay dapat nating pasalamatan for His glory. Amen po ba yun? Amen? Amen. And yan, if your confidence is in your wisdom, strength, or riches, those things can disappear at any moment. Tama po? Kasi pagka po nakarely tayo sa sarili nating pagkaunawa, sarili nating karunungan, sarili nating kayamanan, yan po ay temporary lang. Mawawala din po yan. Amen po ba? Pero alam niyo po, hindi rin po si Lord ganito na sasabihin na tatanggalin lahat yung sayo. Hindi naman po gano'n ang ating Panginoon. Pero kapag po kasi patuloy tayo din po talaga yung mahihirapan. Tayo din po talaga yung mawawalan. Diba? Kasi si Lord lagi lang siyang nandyan para sa atin. Sabi po dyan, but if your confidence is in knowing the Lord, diba? Yung pagkakilala natin, yung confidence natin, na kay Lord, you possess something eternal. Amen po ba yun? That can never be taken away from you. Tama po ba? Na si Lord po, pag may andyan yung presensya niya sa'yo, kapag may relationship ka sa Kanya, pag intimate yung relationship mo sa Kanya, it will never be taken away from you. Ikaw po talaga ang magbe-benefit dyan. Amen po ba? Kaya nga, hindi po ako nagsasawa sa sinasabi ko. Lahat po ng preaching natin talagang, ang ending po talaga is spend time with the Lord. Magbasa ng salita niya, manalangin lagi. Amen po? Kasi yun po talaga yung gusto ni Lord. Kasi wala naman na pong iba. Yun po talaga ang nais ng Panginoon. Kaya nga, come. Sabi nga nung verse kanina ni Kuya Sani, di ba? Come. Let us worship and bow down, di ba? So, yun po yung nais ng Panginoon. Let us kneel before the Lord our Savior. Sabi nga po niya, di ba? So, ibig sabihin po, lagi-lagi tayong inaanyayahan ng Panginoon na magpuri, na mag-dwell sa Kanyang presensya. Di po ba? Kasi sabi po din sa Psalms 91:1, ano po sabi doon? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Amen po ba yun? Kaya nga po, spend time with the Lord. Hindi mo makakausap si Lord kapag hindi ka po nag-spend ng time sa Kanya. Hindi rin po pwedeng tayo lang yung nagsasalita. Kailangan pagsalitain po natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. So sa 1 Corinthians 1:31, ito rin po yung sinabi ni Apostle Paul, therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. So, ang sino pang ipagmamayabang natin? Lord. Si Lord lang. Wala nang iba.
Amen po ba yun? Hindi yung achievements natin, hindi kung sino tayo, but then kung ano ang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Amen po ba? Yan, ito po ang challenge sa atin ngayon. The word says, boast in your stuff. Kung anong meron ka. Diba? Yung mga possessions mo, pera mo. Satan says, boast in your sin. Diba? Yung mga kasalanan, patuloy pa rin natin ginagawa. May mga, may mga kasalanan pa kayo na, yung patuloy nyo pa rin ginagawa. Alam nyo po, iwanan nyo na po yan. And sabi, religion says, boast in your works. Kasi may mga ibang religion po talaga na, ang sinasabi nila, para makareceive ka ng kaligtasan, ay kailangan mong gumawa. Kailangan mong magkawang gawa, kailangan mong mag-serve kay Lord, kailangan mo ng ganito, ganyan. May mga requirements sila. Pero, si Lord, wala po. Ang sabi lang po, di ba, na only by faith na tayo ay nasave because of His grace, because of His love para sa atin. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, but God says, boast in me. Ako ang ipagmayabang mo, anak. Hindi yung kung ano ang meron ka. Dahil kung ano ang meron ka ngayon, galing din yan lahat sa akin. Kaya wala kang dapat ipagmayabang dyan. Amen po ba yun? So, yun lang po yung ating preaching ngayon. To God be all the glory po. Boast in the Lord. Yung relationship mo sa Kanya. Do not boast po yung mga nakasulat dyan, di ba? Yung ating wisdom, yung mga riches, yung mga might natin, kalakasan. Huwag po natin ipagmalaki yan. Ang ipagmalaki natin ay ang Panginoon na siyang nagsusupply, nagsusustain sa atin sa araw-araw ng ating buhay. So, sige, tinatawagan po natin ang ating worship team para po sa ating magkakantahan muli. Tataas. Tayo po tayong lahat para maulit tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon. Lord. Ngayon, hindi lang natin siya ipagyayabang. Kataas pa natin siya, katanghal. At isisigaw po natin ang kanyang pangalan. Amen. Amen.
Ay, pupuri kayo. Kaya nga po, itatas natin. At ipupurihin pa natin ang Para Panginoon. para palambayan mag-ilaw yan ah. Ano? Pag-iniwan pa. Pagdiriwangan pa yan yung sa English. Celebrate. Ayun, celebrate. Marunong na ako. Celebrate natin. Celebrate natin. Celebrate natin ang ating Panginoon. Yes. Dahil siya lang dapat natin ipagyabang. Yes. Amen. Siya lang. Dahil siya ang tatay natin. Siya ang mayaman.